Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nasunog ang isang lumang sinehan sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard sa Quezon City kaninang pasado alas 6 ng umaga. Isa ang nasugatan at 2 ang nahirapang huminga habang inaapula ang apoy. Itinaas sa unang alarma ang sunog kaya 4 na fire truck ang kinailangan para rumisponde. Pinalikas ang mga residente at empleyado sa mga kalapit na establishmento. Idineklara ng Bureau of Fire Protection na kontrolado na ang apoy bago mag-alas 9 ng umaga kanina. Pero pagkatapos niyan, lumakas pa ulit ang apoy sa ilang bahagi ng gusali. Bumagal ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA Service Road dahil sa mga nakaparadang fire truck. Patuloy na inaalam ng BFP kung ano ang sanhi ng apoy. 18 bahay naman ang nasunog sa barangay Tandang Sora sa Quezon City. 5 ang sugatan. Balitang hatid ni James Agustin. Ginisin na nangangalit na apoy ang mga residente ng General Avenue sa barangay Tandang Sora, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 18 fire truck nila rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Binalot ng makapal na usok ang lugar. Kinilangan pumeso sa bubong ng ilang bombero para malapit ang makapagbuga ng tubig. Lumikas sa katapat na chapel ang mga residenteng naapektuhan. Ang ilan sa kanila walang naisalbang gamit, gaya ng pamilya ni Helen. Nakarinig kami ng sigawan, then binuksan ko yung bintana, malaki na yung apoy. Nasa tapat na po ng bahay namin talaga, kaya bumaba na po talaga ako. Kaming lahat bumaba na. Ganyan din ang sitwasyon ng pamilya ni Michelle. Laking pasasalamat niya na ligtas silang buong mag-anak. Yung mga bahay namin, puro mga light material lang po kaya mabilis po talaga. Kaya tsaka bungad lang po, kaya halos lahat mga kapitbahay doon na po sa looban nagpasukan. Nag-shortcut na po sila sa mga kabilang bahay. Ang importante po yung mga pamilya namin ligtas po kasi kung yung mga gamit po marami naman po kasing tutulong. 5 residente ang nasugatan na agad nilapatan ng paunang lunas ng rescue team. Kabilang dyan ng 13 anyos sa babae na nagasugat sa tuhod habang lumilikas. Isang lalaki naman na nakagat ng aso sa binti. Sa pagtataya ng mga taga-barangay, hindi bababa sa 18 bahay ang nasunog. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Magpapadala muna tayo ng mga modular tent, no? If ever na hindi magkasya dito, pwede naman sa barangay namin dalhin ang mga nasunugan. Siyempre, magbibigay din tayo ng relief sa kanila. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy, maging ang kabuang halaga ng pinsala. Ang involved po dito ay isang 2-story residential informal settler. Ang origin of fire po natin ay ground floor sa bedroom ng nasabing bahay. Inabot na mahigit 1 oras bago tuluyang napula ang sunog. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, tatalakayin na ang pagdedeklara ng state of calamity sa Negros Occidental matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon. Sakaling maipatupad yan, aabot sa 78 million pesos na Quick Response Fund ang pwedeng magamit ng LGU. Makatutulong yan para tugunan ang pangangailangan ng mahigit 3,400 pamilya na apektado. Ngayong linggo raw ito pagdedesisyonan ng sangguniang panlalawigan. Sa La Castellana, siksika na ang sitwasyon sa ilang evacuation centers. Problema na rin ang supply ng pagkain at iba pang essential needs. Samantala, kaugnay pa rin ang pag-aalboroto ng Kanlaon, suspendido na ang tourism activity sa La Castellana, La Carlota, Bago at Morsha sa Negros Occidental. Gayun din sa Canlaon City sa Negros Oriental. Sa nakalipas na 24 oras, 2 volcanic earthquakes ang naitala sa paligid ng bulkan ayon sa PBOX. Mahigit 7,000 tonelada rin ang naibugan nitong asupre kahapon. Kaya patuloy ang paalala ng PBOX na kailangan lumika sa mga residente sa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng Kanlaon. Binaha ang ilang panig ng Davao Region dahil sa easterlies. Sa isang palengke sa Tagum City, Davao del Norte, apektado ng baha ang mga nagtitinda at namimili. Galing daw ang tubig sa kalsada. Kanya-kanya namang diskarte ang mga nagtitinda para isalba ang kanilang paninda sa mataas na lugar. Binahari ng isang barangay sa Maco, Davao de Oro. Umapaw agad ang sapa at umabot ang tubig sa kalsada matapos ang ilang oras na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Mindanao.
Pero ngayon pong Huwebes, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magiging sanhi ng pag-ulan sa Mindanao maging sa Central Visayas, Palawan, Negros Oriental, Leyte at Southern Leyte. Hanging amihan ang umiiral sa Northern Luzon at ilang panig ng Central Luzon. Shearline naman sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, habang makaasa sa muli sa mga local thunderstorm ang Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang iba't ibang panig ng Northern, Central at Southern Luzon base po sa rainfall forecast ng Metra Weather. Asahan din ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Naideport na pabalik sa China ang mahigit 30 Chinese national na nasangkot sa mga pogo hubs sa bansa. Ang ilan may naiwang kasintahan at anak dito sa Pilipinas. Balitang hatid ni Bam Alegre. Alas 2 pa lang ng madaling araw, natipon na ang 34 na mga Chinese national sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pasay. 33 lalaki, isang babae. Lahat nakaberdeng detainee t-shirt at nakaposa sa mga kamay bilang security precaution habang pinapalinya sila para sumakay sa bus. Bago sila humarap sa deportation pabalik ng Xiamen, China, sinuri ng Bureau of Immigration kung may mga criminal case sila sa Pilipinas. Kung wala, papahintulutan na silang bumalik ng China kung saan sila haharap sa assessment kung may mga nilabag silang mga batas. Ipinagbabawal sa China ang pagsusugal, maging ang mga cybercrime na hinihinalang naging mga aktibidad ng mga Pogo Hub. Nagmula sa iba't ibang mga Pogo site ang mga deportee na ito. Merong galing ng Bamban, Tarlac, Porac, Pampanga at maging dito sa Pasay. Isa siya sa mga Chinese national na pinababalik na sa China. 5 taon daw siyang namalagi sa Pilipinas. Anya, hindi siya nasangkot sa mga gawain sa Pogo. Nagtinda lang daw siya ng mga cellphone. Sa kanyang paglisan, malalayo siya sa Pilipina niyang kasintahan at ang sanggol nilang anak na nasa ospital daw. When he arrived in Xiamen, he will help his wife and his children make visa. Bandang alas 7 ng umaga, tuluyan na nakaalis sa bansa ang mga na-deport. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong ng Department of Agriculture na ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority para mapababa ang presyo ng bigas. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa isang pagdinig sa Kamara, ito ang nakikita nilang solusyon para na rin malabanan ang mga pang-aabuso sa merkado. Dapat daw payagan na muling bumili at magbenta ang NFA ng bigas na ipinagbawal alinsunod sa Rice Tarification Law simula 2019. Sa ngayon daw kasi may humigit kumulang 6 million na bags ng bigas ang NFA na pwede sana nalang ibenta sa halagang 29 to 30 pesos kada kilo. Mas mababa sa nabibili ngayong 42 hanggang 60 pesos na bigas depende sa klase. Nang tanungin ng isang kongresista kung pwede bang irekomenda nila sa presidente na magkaroon ng executive order kaugnay rito, kukonsultahin daw muna ng DA ang kanilang legal department. May aksidente na naman sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Isang security guard ang nasawi matapos masagasaan ng truck driver. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Dead on the spot ang isang security guard matapos magulungan ng isang trailer truck sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ang 29 anyos na biktima naglalakad daw noong maganap ang aksidente. Habang siya tumatawid, hindi siya napansin nitong ating trailer truck at nagulungan siya nitong hulihang gulong. Nakagat niya naman kinamatay. Agad namang nahuli ang 35 anyos na driver ng truck. Pero sabi ng Manila District Traffic Enforcement Unit, sa halagang 350,000 pesos, nakipag-areglo na sa pamilya ng biktima ang kumpanya ng driver ng truck. Ayon pa sa MDTEU, marami talagang naaksidente sa kaba ng Mel Lopez Boulevard. Bukod kasi sa mabibilis sa mga sasakyan at may kadiliman ng lugar, marami rin ang basta-basta na lang tumatawid. Dito lamang katapusan ng Nobyembre, nagulungan din ng truck ang isang nurse matapos mahulog mula sa pagkakaangkas sa motorsiklo. Patay ang biktima. Nitong Sabado naman, isang lola na tumatawid din sa nasabing lugar ang sugatan matapos ma-hit and run ng tricycle. Kaya payo ng MPD, paging maingat tayo katulad nung kung may kadiliman yung lugar na yan, hindi talaga tayo minsan mapapansin ng mga sasakyan dyan. At doon tayo tumawid sa tamang daanan. Maghanap tayo ng may pedestrian lane, yung well-lighted area. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huli kamang panloloob ng lalaking yan sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Pinunti rin niya ang isang laptop, pati ang mga pagkain sa loob ng refrigerator. Huli kam din ang panloloob niya sa isa pang bahay kung saan cellphone at pera naman ang natangay. Sa isa pang kuha ng CCTV, nahagip ang pagdaan ng suspect sakay ng pickup na tinangay niya rin sa isa sa mga niloobang bahay. Ginamit niya pa raw ito sa pamamasyal sa Batangas. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang na-corner siya ng mga taga-barangay at taong bayan sa isang bakanting bahay sa Santo Tomas. Ayon sa pulisya, mga bahay sa Batangas at Laguna ang pinapasok ng suspect. Mahaharap sa kaukulang reklamang suspect na humihingi ng tawad sa kanyang mga biktima. Sa Taytay Rizal, 2 lalaki ang inaresto dahil sa pagnanakaw umano ng motorsiklo. Giit ng isa sa kanila, hindi niya ninakaw kundi hiniram lang ang motor. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang subdivision sa Taytay Rizal noong Lunes, kita ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Kasunod nila ang lalaking nagtutulak ng isa pang motor. Maya-maya, ipinarada niya ito sa gilid ng kalsada at saka sumakay sa umaandar na motorsiklo. Ang 3 lalaki, sospek sa pagnanakaw ng 2 motorsiklo na dala nila. Nagsumbong daw sa pulisya ang may-ari ng isa sa mga motor na residente ng barangay Bagong Nayon. Yung victim, pinark niya yung motor niya along Sumulong Avenue. Then he discovered na nawawala yung motor niya nung kinumagahan. Then ginawa niya, nag-post siya sa social media and with the assistance of personnel of Taytay Municipal Police Station, nakita ngayon sa Ortigas Extension yung ginagamit ng 2 suspect at doon po na aresto ng ating kapulisan. Na-recover ang isa sa mga ninakaw na motorsiklo. Well, makita natin sa CCTV 3 yung allegedly suspects, no? But during the arrest, conduct of arrest, 2 na lang yung na timingan ng ating mga personnel. So lumalabas na yung isa po ay at large. Hawak na ng mga otoridad ang mga suspect na si alias J at alias Mar. Sabi ni alias J, ibinalik na nila sa may-ari ang motorsiklo na anilay hiniram nila. Sinuli mo lang namin po yun. Kasi nga, wala naman talaga kaming alam doon. Hindi po talaga namin ninakaw yun. Ano lang po? Talagang kung kami po magnanakaw, ay dapat mabilis ang takbo namin palagi. Depensa naman ni alias Mar, nadamay lang siya. Hindi ko po alam na nakaw yung motor eh. Nagbatid lang ako sa kanya. Kukunin ko lang po yung sahod ko, nagpasama lang ako eh. Maharap ang 2 sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Sa bisa naman ng arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 104 Calamba City, Laguna, naaresto rin ng Rizal Police ang 36 anyos na lalaking ito dahil sa kasong carnapping. Nadakip siya ng mga otoridad sa barangay San Roque sa Cainta, Rizal, umaga nitong Lunes. Ang sospek kasama raw sa listahan ng most wanted carnappers sa Calabarzon ayon sa pulisya. Yung suspect, inamin niya mismo na yung sa kaso na kanyang ginawa, kinarnap niya yung sasakyan. Then, yun nga, pinailan ng ating complainant yung suspect ng carnapping case. Walang pahayag ang suspect na nakadetain sa Criminal Investigation and Detection Group ng Laguna. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Nagbanggaan sa isang intersection ng tricycle at motorsiklo sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Santa Cruz, Ilocos Sur naman, sugatan ng 3 pasahero matapos na madisgrasya ang sinasakyan nilang van. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. 3 ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang van sa sinusundang truck sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, biyaheng Ilocos Norte ang van na nawasak ang harapan. Dinala sa ospital ang mga biktima ng mga taga Quezon City. Ligtas naman ang driver ng truck. Walang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Inaalam pa ng pulisya ang sanhi ng disgrasya.
Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, nagsalpukan ang motorsiklo at tricycle sa isang intersection. Angkas ng rider ng motorsiklo ang isang batang 12 anyos na ihahatid sana niya sa eskwelahan. Dinala sa pagamutan ng bata dahil sa iniindang sakit sa paa na tumama sa tricycle. Walang pahayag ang driver ng motorsiklo at tricycle. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog naman sa gilid ng kalsada ang isang wing van truck sa National Road sa Tumawini, Isabela. Ayon sa ulat ng mga pulis, nakatulog ang driver habang nagmamaneho dahil daw sa pagod at puyat. Kaya dumiretso ang truck sa gilid ng kalsada at nasalpok ang puno at poste. Ligtas naman ang driver at pahinante na bahagyang nasugatan. Undeniable talaga ang talento ng mga Pinoy pagdating sa kantahan. Patunay riyan ang Pinoy singer-dentist na si Sofronio Vasquez na gumawa ng history sa The Voice USA. Ang kanyang kwento panoorin sa ating latest. Isa na namang Pinoy ang gumawa ng kasaysayan sa global stage. Siya si Sofronio Vasquez, ang itinanghal na grand winner ng Season 26 ng The Voice USA na mag-uuwi ng $100,000. Bukod sa siya, ang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa American Reality Singing Competition, siya rin ang first ever Asian winner ng The Voice USA. Hindi lang ang kanyang mga kapwa Pinoy ang proud kay Sofronio. Equally proud ang kanyang coach, ang Canadian singer-songwriter na si Michael Bublé. I'm so happy. Dude, what do you say to all your peeps out there? I said all your Filipino followers, I love you. To all the Filipinos out there, around America, maraming salamat po sa suporta nyo. To my hometown, Utica, New York, you guys have been the best. Thank you so much. I can't wait to go home and just celebrate and bring the trophy. Bago makarating sa The Voice USA, masasabi na ako ang hari ng audition. Hindi ko na mabilang kung ilang rejections na ang nakuha ko. Pero ang tawag ng tanghalan ang nagbukas ng pagkakataon at nagbigay ng pag-asa sa talento ko. Una nang ipinamalas ni Sofronio ang talento sa pag-awit sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. I'm just a no one with nothing to give you but all. I love you. Si Sofronio umabot sa semifinals ng competition. Pero di man pinalad manalo, itinuloy niya ang pag-abot sa kanyang pangarap. Kaya naman ang It's Showtime hosts, sobrang proud sa tawag ng tanghalan alumnus. Uy, congratulate naman natin ang tawag ng tanghalan alumnus na si Sofronio Vasquez! Alam niyo kung bakit? Nanalo siya ng The Voice USA Season 26! Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinihintay na lang ni dismiss Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo kung makakapagpiyansa siya sa kasong qualified human trafficking. Tapos na kasing dinggin ng Pasig Regional Trial Court ang kanyang petisyon na tinaasahang lalabas ang resolusyon anumang araw mula ngayon. Ang kasong qualified human trafficking ay may kinalaman sa pagkakasangkot umano ni Guo sa Pogo Hub sa Bamban-Tarlac. Sabi ng abogado ni Guo na si Attorney Nicole Hamila, nag-aalala ang kanyang kliyente dahil posibleng magpasko siya sa kulungan. Sa 2025 na raw itutuloy ang mga pagdinig sa iba pang mga kaso ni Guo. Ayon din kay Attorney Hamila, dumadalo si Guo sa mga hearing sa pamamagitan ng video conference habang nakakulong sa Pasig City Jail. Habang papalapit ang tuluyang pagbabawal ng mga pogo sa bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, isang pogo hub ang ininspeksyon sa Kawit, Cavite. Ayon naman sa DILG, mahigit 1,000 dayuhang pogo worker pa rin ang hindi nagpapa-downgrade ng kanilang visa. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite ang pogo hub na ito na isa sa mga nagtigil operasyon alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na wala ng pogo sa bansa sa 2025. On December 15, 10 o'clock a.m., we will personally lead the closure of the Pogo Hub. Wala pong
meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sa tala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, 42 internet gaming licensee at 18 service provider ang may lisensya na ideklara ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na tutuldukan na ang mga POGO. Ngayon, 7 na lang ang natitira nag-ooperate. Kanselado na lahat ng lisensya pagsapit ng December 15 sa darating na linggo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, lahat na mag-ooperate ng walang lisensya, huhulihin. Inaasahan na raw na sa tuluyang pagbabawal sa mga POGO, susulpot ang mga guerrilla POGO o mas maliit na mga operasyon. Mahigit 100 rogue POGOs ang tinitingnan ngayon ng PAOK. Mga dating POGO workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na POGO hub o POGO operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. 4 na ganitong operasyon ang tinatrabaho ng PAOK. Meron sa Mimaropa at meron din sa isang resort na pag-aari umano ng isang opisyal sa Gawing Norte. Ang nagsumbong daw, LGU. Nireport po niya na merong papasok sa kanya na grupo ng mga Chinese, about 1,000 of Chinese, na dala-dala na yung gamit nila. At inimbak na yon sa isang lugar at pinasakay ng local government. Nagplano sila. So, nakuha na nila sir yung mga gamit. Nandun ngayon sir sa kanila. At ibig sabihin talagang lumalayo na sila sa Metro Manila. Aatasan ng DILG ang mga local chief executives sa bantayan ng kanilang mga lugar para matiyak na walang illegal na POGO na makapag-ooperate sa kanilang nasasakupan. At kung hindi, maaari silang sumabit at makasuhan tulad na nangyari kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon pa sa DILG, mahigit 1,000 foreign POGO worker ang hindi pa nag-a-apply ng pag-downgrade ng visa. 20 Filipinas who are pregnant with POGO workers where their husbands were repatriated back to their countries and are applying to come back here. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City na nagbebenta umano ng marijuana at marijuana oil online. Nasabat sa buy-bust operation ng illegal na droga na nakalagay sa mga kahon ng vape. Umaabot ito sa halagang halos 290,000 pesos. Itinanggi ng 33 anyos na suspect na nagbebenta siya ng marijuana at sinabing na set up lang daw siya. Sa Carcar, Cebu, may mag-inang namatay matapos pagbabarilin sa barangay Valladolid. Base sa investigasyon, biglang dumating sa lugar ang lasing umanong suspect na live-in partner ng ina. Tapos pinagbabaril ang mag-ina. Nahuli ang suspect sa hot pursuit operation. Wala siyang pahayag. Nakatanggap ng radio challenge ng China ang isang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Philippine military aircraft, China 208. You are endangering the security of the Chinese reef. Leave immediately. Over. Nangyari yan habang papunta ang aircraft ng BIFAR sa Pag-asa Island. Sa kabila niyan, nagpatuloy pa rin ng BIFAR para hatiran ng pamaskong regalo ang mga taga Pag-asa. Bags, school supplies, laruan at pagkain para sa mahigit 100 estudyante. Noche Buena package naman para sa mga miyembro ng Philippine Navy na nakaistasyon doon. Pinauwi na ang ilang lumikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Sila yung mga nasa labas ng danger zone. Ang ilang negosyo naman, walang kinikita dahil walang customer. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Problemado ngayon ang mga residente at nagtatrabaho sa ilang resort at tourist destination sa La Carlota City dahil sa epekto ng pagputok ng Bulkan Kanlaon. Tigil operasyon kasi ang kanilang pinagtatrabahuan. No work, no pay. Ang mahigit 20 staff ng resort na ito sa Barangay Aral sa La Carlota City, Negros Occidental. Matapos kasi pumutok ang Mount Kanlaon noong Lunes, ay itinigil muna ng resort ang operasyon nito. Wala rin namang pumupuntang customer dahil na rin sa takot. Hindi magamit ang mga swimming pool na nabalutan ng abo. Pating ibang amenities ng resort, apektado rin ng pagputok ng bulkan. Pahirapan naman sa paglilinis sa cottages at mga upuan.
Kahit apektado ang kita, ay tinitiyak naman umano ng kanilang employer na hindi pababayaan ang kanilang mga pangangailangan. Itinigil rin ang operasyon ng Mount Calaon Natural Park sa sitio Gintubdan, Barangay Araal. Samantala, maliban sa tao, apektado rin ang pagputok ng bulkan ang mga alagang hayop ng mga residente, kagaya na lang ng mga kambing, kalabaw at baka. Nanghihina raw ang kanilang mga hayop dahil walang makaing damo. Posible rin daw mamatay ang kanilang mga hayop sa oras na makakain ng asupre. Naghahanap ngayon ang mga ito ng ligtas na lugar na lalagyan ng kanilang alagang hayop. Magsasagawa rin ng assessment ng City Veterinary Office ng La Carlota City sa mga apektadong hayop sa lugar. Samantala, bunsod pa rin ang epekto ng pagputok ng bulkan, ilang residente sa Baguio City na ang inilikas at bumalik na sa kanilang mga tahanan. Ilang evacuees din na hindi sakop ng 4 hanggang 6 kilometer danger zone ng bulkan sa bayan ng La Casillana ang pinauwi rin. Sa oras ng emergency, inaabisuhan ang mga ito na agad na lumikas, lalo na ang mga nakatira malapit sa bulkan. Sa ngayon ay naghahanda na ang Negros Occidental Provincial Government at iba pang mga LGU sa probinsya para sa karagdagang evacuation site sakaling lumala ang sitwasyon dahil sa aktibidad ng bulkan at itaas ito sa Alert Level 4. Tony, bahagyaring bumuga ng usok ang Bulkang Canlaon ngayong umaga. Makikita rin ang usok na may kasamang abo sa bulkan. Tony, pinag-iingat rin ang mga residente ng FIVOX sa posibleng banta ng ashfall. Yan muna ang latest mula dito sa La Carlota City. Balik sa inyo dyan, Tony. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para maging batas ang 6.352 trillion peso national budget para sa 2025. Inaprubahan na kasi yan kahapon ng Bicameral Conference Committee. Ibinalik ng BICAM ang budget para sa AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita program na inalis sa bersyon ng Senado. Pero ibinaba ito sa 26 billion pesos mula sa 39 billion pesos na inaprubahan ng Kamara. Tinanggal naman ng 74 billion pesos na subsidy para sa PhilHealth dahil meron pa silang 600 billion pesos na reserbang pondo. 733 million pesos pa rin ang pondo ng Office of the Vice President, malaking tapyas mula sa orihinal nilang hiling na mahigit 2 billion pesos. Sabi ng Presidential Communications Office, sa December 20, posibleng pirmahan ng Pangulo ang 2025 national budget. Successful ang panganganak ni Starstruck alumnus na si Jessie Corcuera. Ipinasilip kahapon sa Fast Talk with Boy Abunda ang picture ni Jessie habang kalong ang kanyang baby girl. Ninja pa rin ang tawag ni Jessie sa kanyang little bundle of joy. Matatandaan na noong October, sumalang din ang proud trans man na si Jessie sa Fast Talk kung saan naikwento niya ang pregnancy na nabuo sa tulong ng artificial insemination. Congrats, Jessie! Nagsama-sama ang iba't ibang liga ng mga kolehiyo at universidad sa bansa para sa kauna-unahang CHED All-Star Basketball Friendship Games. Ayon sa Commission on Higher Education, patikim ito ng pinaplano nilang National Tertiary Games. Ang mainit na balita hatid ni Nico Wahe. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang ilang college at university league sa bansa para sa first CHED All-Star Basketball Friendship Games na inorganisa ng Commission on Higher Education. Yan ay bilang pagdiriwang ng International Basketball Week. Kasi itong 3-day basketball single round-robin tournament kung saan kada liga ay may isang school na magre-represent. St. Clair College of Caloocan na nagrepresent ng National Athletic Association of Schools, Colleges and Universities o NAASCU. University of Northern Philippines naman mula sa Vigan ang para sa State Colleges and Universities Athletic Association o SCUAA. Local Colleges and Universities Athletic Association o LCOA naman ang nirepresent ng pamantasan ng lungsod na Marikina o PLMAR, habang Amando Cope College mula Tabaco Albayang kumatawan sa PRISAA o Private Schools Athletic Association. To bring them together in the spirit of friendship, in the spirit of competition, to really celebrate the ability of the schools to produce very good athletes, their ability to provide quality education.
Sa opening ceremony kahapon, pinangunahan ni Chairman De Vera at Senate Committee Chairman on Sports and Health, Senator Bongo, ang torchlighting. Isang exhibition game muna ang ginanap sa pagitan ng mga all-star team mula sa dalawang Premier Collegiate League sa bansa na National Collegiate Athletic Association o NCAA Philippines at UAAP o University Athletic Association of the Philippines. Panalo ang NCAA All-Stars 105-97. It's also a way of bridging the gaps between the athletic associations. After all, it's supposed to be a breeding ground for the Philippine national team and for the professionals as well. To have the best talents in one roof in one day is very big. Definitely, it's a good gesture. So definitely, this is a celebration of our platform. Para sa ibang mga liga, challenge ito para mas lalong matansya ang kanilang kakayahan. Para may mga inspirasyon na makalaban sila, tsaka para pagdating po namin doon, marami kami pong matututunan. Ayon sa CHED, ang ganitong mga laro ay preview lang sa mas malaki nilang pinaplano na pagsamahin ang lahat ng tertiary school sa bansa sa iisang liga. Merong batas ngayon na malapit na makapasa, yung the tertiary games. Pag natuloy yan, natutuwa kami kasi merong mechanism to organize all the schools in the whole country in sports competition. Bukas magaganap ang finals ng CHED All-Stars Basketball Friendship Games. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init pang balita, may dagdag singil na inaprubahan ng MWSS para sa bagong taon. Detalye tayo sa Ulat on the Spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Tony, pagpasok ng 2025, dagdag singil sa tubig ang sasalubong sa mga consumer. Para sa mga customers ng Manila Water, halos 3 piso sa mga lifeline consumers o yung kumukonsumo ng mas mababa sa 10 cubic meters kada buwan. Tataas naman ng 24 pesos and 68 centavos sa mga residential consumers na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. Tinatayang 54 pesos and 79 centavos naman ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters. 111 pesos and 83 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Sa Maynila customers naman, katumbas ito ng dagdag na 10 pesos and 56 centavos sa mga lifeline consumers. 20 pesos and 8 centavos sa mga residential customers na may konsumong 10 cubic meters. 75 pesos and 89 centavos sa may mga konsumo na 20 cubic meters at 155 pesos and 32 centavos sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Paliwanag ni Attorney Patrick P., Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office, pinayagan ang dagdag singil para mapondohan ng mga water concessionaires ang kanilang mga programa para masiguro ang sapat at malinis na supply ng tubig. Nakabase ang pinapayagang dagdag singil depende sa performance ng mga water concessionaires. Batid daw ng MWSSRO na maapektuhan ng mga consumer dito, kaya naman dinagdagan ng diskwento sa mga lifeline consumers. Siniguro naman ng MWSSRO na walang magiging water crisis sa 2025 dahil sa mga programang ginagawa ng mga water concessionaires. Tony? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa damuhan sa Tagum, Davao del Norte. Sa Cebu City naman, nahulikam ang pagnanakaw sa nakatulog na customer ng isang kainan. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nang dahil umanos sa kalasingan, nakatulog ang lalaking yan habang hinintay ang kanyang order sa isang kainan sa Cebu City. Maya-maya pa, makikita sa CCTV ang paglapit ng isang lalaki, kinapkapan at nagpanggap umano nagkakilala ng biktima. Makikita rin ang pagpasok ng isa pang lalaking kasabwat ng suspect. Dayon niyang uli ni hapit siya og sa restaurant kay mo palit siya og pagkaon. So while naghuwat siya sa pagkaon kay taud-taud man nakatulog siya. Nya pagkataud-taud niabot sa to ang mga suspitsado, nagpaila ngadto nga kauban mo tong antindira kung makita nato sa video, nagtan-aw lang pud diyan. Nang magising ang biktima, dito na niya nalaman na nawala na ang kanyang cellphone na nasa loob ng bag. Agad nagpa-blatter ang biktima. Hindi nahuli ang mga suspect pero na-recover ang cellphone na ibinenta sa isang tindahan. Mismong ang nakabili ng cellphone ang nagsauli sa biktima.
hindi na nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng kainan sa insidente. May natagpuang sanggol sa damuhan sa gilid ng kalsada sa barangay San Miguel sa Tagum, Davao del Norte. Nakakabit pa ang pusod ng inabandonang sanggol na babae. Agad kinuha ng video uploader ang bata at binalot ng tela. Nasa ligtas ng kalagayan ng sanggol sa Tagum City Social Welfare and Development Office. Iniimbestigahan na ng Tagum City Police kung sino ang mga magulang ng bata at kung sino ang nag-iwan sa kanya sa damuhan. Nagsagawa ng surprise random drug test at inspeksyon ang Philippine Drug Enforcement Agency sa persons deprived of liberty sa male at female dormitory ng Cagayan de Oro City Jail. Isinailalim din sa drug test ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology. Wala namang na-recover ang PDEA ng mga illegal na droga sa mga hinahulughog na mga selda. Wala ring nagpositibo sa random drug test. Ayon sa PDEA Region 10, regular na ginagawa ang mga random drug test sa iba't ibang pasilidad sa rehiyon. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa update sa sitwasyon sa Negros Island, kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon nitong Lunes, kausapin natin si Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro IV. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Rafi, magandang tanghali po. Opo, kumusta na po yung mga taga Negros Island na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon? Posible po ba sa evacuation center sila magpapasko? Opo, mataas ang posibilidad na sa evacuation center sila magpapasko kasi ang PBOX po ay may abiso sa atin na kailangan obserbahan ito minimum po 3 weeks yung bulkan, ano? So nasa alert level 3 tayo, so kailangan po ilikas yung nasa 6 kilometer permanent danger zone. So ngayon po nasa 17,000 na persons na po ang nasa evacuation centers. Ang target natin ay halos 85,000 na persons or 16 or 17,000 families yan. So tuloy-tuloy pa po ang effort natin na matulungan ang local government units na mailikas itong mga kababayan natin na nasa permanent danger zone. Wala naman po kayo na mamonitor na nagpapasaway, lalo na yung mga may alagang mga hayop. At saan po naman naka-evacuate kung meron man yung kanilang mga hayop? Opo, aside from the 25 evacuation centers para sa mga tao, meron po tayong establish na evacuation centers para sa mga hayop po nila. Inaasikaso na rin po yan kasama ng LGUs, no? Kasi yan po ang isang problema natin na ayaw nilang iwanan yung mga hanap buhay nila, yung mga hayop nila, at kailangan po talaga ma-address yan. So ina-address naman ng local government units yan, kasama ang DA, kasama ang mga NGAs na ma-secure po ang kanilang mga kagamitan, kasama na po ang mga hayop. Dumarami na po ba yung nagkakasakit dahil sa ashfall? So far, wala pa tayong reported na from DOH, no? But we are continuously monitoring yung air quality around the volcano, lalo na dun sa mga nasa 6 kilometer or 8 kilometer. Tinitingnan natin yan araw-araw at nakahanda naman po ang DOH para tugunan or i-address kung anumang posibleng karamdaman na idudulot ng hangin. So nakahanda na po ang DOH, may mga teams na po silang dinideploy at yung nasa evacuation centers ay titingnan din ng ating kasamaan sa DOH para mabantayan ang kanilang kalusugan po. Naglabas po ang OCD Western Visayas ng kuha ng kanilang aerial inspection sa Bulkang Kanlaon at umuusok po ito ngayon. May update po ba tayo sa sitwasyon doon? Opo, so far katatapos lang kaninang umaga ng aerial survey kasama po ang PBOX at ang OCD at inaantay natin yung official na report galing sa PBOX. But so far, ganun pa rin na mananatiling alert level 3 at tinitingnan nga natin yung lahat ng posibilidad na maaring dulot nitong pag-act up niya, no? So tuloy-tuloy po ang ating coordination with PBOX and hopefully pag natapos na po ang kanilang assessment, kasi marami pong factors na pag-aaralan nila, we'll know within the day kung ano po ang resulta ng kanilang aerial survey. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po, Rafi, at good evening, good noon po. Si ASEC Rafi Alejandro IV ng OCD. Samantala, itinutuloy ngayong araw ng House Quad Committee ang pagdinig tungkol sa war on drugs, extrajudicial killings at mga illegal na pogo. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina?
Rafi, binalikan ni House Committee o Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers ang testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa komite na inutusan niya ang mga pulis na patayin ang mga sangkot sa droga na manlalaban o kaya ay pilitin ang mga itong manlaban. Binanggit din ni Barbers ang napatunayan ng komite na may reward system para sa mga makakapatay na mga sangkot sa droga. Isa sa mga resulta ng mga pagdinig ng Quadcom ang paghahain ng komite ng panukalang batas na kinukonsidera ang EJK bilang heinous crime at nagpapataw rito ng mas mabigat na parusa. Naghain din ng panukalang batas ang Quadcom para sa pagpapawalang bisa sa mga birth certificate na iligal na nakuha ng mga dayuhan matapos madiskubreng maraming Chinese nationals ang nagpapanggap na mga Pilipino at sangkot sa drug trafficking at pogo. Naghain din ang Quadcom ng panukalang batas na nagbaban sa mga pogo. Binatikos ni Barbers at Quadcom co-chair Bienvenido Abante ang mga vlogger na nagpapakalat daw ng maling impormasyon kaugnay sa Quadcom. Sabi ni Abante, kaya nga nabuo ang Quadcom ay dahil galit ang bansa sa iligal na droga, sa pogo, sa extrajudicial killings at iligal na pagbili ng mga dayuhan ng lupa sa bansa. Dapat ay 9:30 ngayong umaga nagsimula ang pagdinig, Rafi, pero naantala ito ng 1 oras. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. No-show ulit si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Legal counsel lang ng BC ang dumating. Hindi siya darating eh. Hindi darating. Yun lang ako, hanggang doon lang ako. In the future, possible pa rin siya dumating? Wala akong masasabi. Hindi ko masasabi yun. Mas pinili ng pangalawang Pangulo na humarap sa media. Aniya, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So, makita na natin the pronouncements of the President, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Bago nito, ay tiniyak ng NBI na magiging impartial ang kanilang investigasyon. At di pa rin daw nila isinasara ang pinto para sa bise. Nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan. The investigation will be impartial. NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan. Nag-ugat ang investigasyon sa mga naging pahayag ni Vice President Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sa kabila nito, sabi ng bise, Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat din daw siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na siya tatanggapan ng kapalit. We are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo ang anumang mangyari. Haharapin din daw niya ang mga kasong isasampa sa korte kahit pa umabot sa puntong makulong siya. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Handa rin daw ang bise na harapin ng mga impeachment complaint laban sa kanya kaugnay ng paggamit sa confidential funds. Bagamat nanindigan sa Duterte na wala siyang dapat ipaliwanag, wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipt na lumabas sa pagdinig sa Kamara. Doon kinwestiyon kung may mga totoong tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds. It is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa paggastos sa kanyang confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections.
if you're in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds? Dalawang panukalang batas ang inihain sa Kamara. Ang House Bills 11192 at 11193. Layo nitong magkaroon ng mas maliwanag na regulasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds at pagpaparusa sa maling paggamit, pati pagpapalakas sa pangangasiwa sa mga special disbursing officer na humahawak ng confidential funds. Dito po kasi, originally, pag SDO ka, ang sa ngayon basta't ikaw ay in-appoint lang ng head of agency, pwede ka na maging SDO. So dito po sa ating bagong batas na ipinasa, may mga qualification na po kami na isinaad. Number 1, kailangan, siyempre bukod sa, kailangan ikaw ay permanent official or employee of the agency. At ikaw ay kailangan may salary grade 24. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Tony Aquino. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.